Hello, isang mainit na pagbati sa iyo, Scorpio. So lalo na sa mga ipinanganak ngayong transitions period ng October 15 hanggang 31. So nasa panahon ka ng malalim na pagbabago at matinding intensity to, no? So tandaan mo na ikaw ang simbolo ng transformations at passions. So mag-cleanse lang po muna tayo, medyo malakas lang siya. Will cleanse your space also, no? Okay. Tapos mga viewers. Ayan. So, light na tayo, no? Malinis na malinis tayo. Ating space. So, just say your intentions din, no? Habang nagbabalasa ko, you could say anything you want, no? Sabihin natin yung intentions mo. Pikit mo mata mo, no? So, energy can shift po, no? Maari pong makuha kong energy ng persons ninyo o energy ng nasa malapit sa space ninyo, no? But anyway, everyone is welcome, at pati ang mga cross-watcher. But this is reading for exclusive for Scorpio. Ayan. Hanay ko lang ang ating mga card. So, bago natin balasahin ang mga bara, huminga ka muna ng malalim, Scorpio, no? At iset aside ang lahat ng mga hidden feelings at intense na emotion mo. So, hayaan mo maging objective ang mata mo, anak, no? So, kasi ang bawat baraha po ay ating kukunin, no? At hindi nagdidikta ng tadhana po ito, no? Kundi nagbibigay ng guiding light, no? Para sa mga desisyon mo. At mag-focus ka sa isang true desire, no? At handa tayong sumisid sa pinakamalalim na bahagi ng iyong love life also. Ayan. Okay. Simulan na natin. Hintik na po mga card ko eh. Pero they have a very beautiful energy. Okay. Okay, ano pong paparating kay Scorpio sa October 15 to 31 Spirit Guide? Ano po ang dapat niyang malaman sa October 15 to 31? Ayan. Tell us more, Spirit Guide. Ano po ang dapat malaman ni Scorpio sa October 15? Naka-reverse ka lahat ah. Pero sometimes po, ang reverse is napakaganda. No? Ano po ang dapat malaman sa kanyang karera, Spirit Guide, sa kanyang karera? Ang dapat niyang malaman? Oh, that's nice. So, kukuha rin tayo ng guidance mo na, no? Kuha muna tayo ng ano pala. Mabagsak na yun. Para po sa ating minamahal na Scorpio. North Node, Cosmic, may purpose, your purpose, epiphany. Breakthrough, ayan, may breakthrough ka, Scorpio. It's nice, nice. So, mamaya, itutugmai po natin yan, no? So, yung Archangel, para po kay Scorpio, Spirit Guide, para kay Scorpio. Wow, Archangel Rafael. Binibigyan niya ng liwanag ang mga hindi mo maintindihan na symbols, no? Enlightenment din yan, no?
spiritual understanding. Ayan, at bago po tayo magsimula, no, I just wanted to thank you po sa mga nag-comment, sa mga nag-subscribe, at sa ano po, no, nag-hype and nag-like sa ating video, no? At sana kung hindi ka pa nagsusubscribe, no, kung nagustuhan mo ang ating video, ayan, balato mo na isang subscribe kay Happy Angel Reading. And bago po rin tayo mag-start, may gusto po akong pasalamatan na nag-donate po sa ating video. Actually, no, taos-puso ako nagpapasalamat sa donations mo, no? Si ano siya eh, wait. Ayan. So, wala akong ano. So, mamaya bibigyan kita, Jeneline Dano, no? Scorpio siya. So, bibigyan kita ng isang archangel guidance, no? As my exchange energy to you. Thank you so much sa iyong donations. Ayan. So, ayan. Hello din sa ating mga viewers. Sige nga, magbasa na nga tayo bago magsimula. Kay Yam Yung. William, dapat last natin gagawin to, no? Pero since na, kasi baka makalimutan ko po, no? Kay William De Loson, maraming salamat. Sherry Banyes, sa ating last na upload, no? Alakdan. And then kay Babet Conde, ayan, God bless you all, nak, no? Melody Amin. Mayma Guevara, ayan, thank you so much. Virginia Ramirez, maraming salamat po, sabi ni Jeneline. Thank you so much, Jeneline. Sana you could watch it till the end, no? Because I'm gonna give you one archangel guidance para lang sa'yo, no? Thank you so much at malaki pong tulong yan sa ating channel, no? Dahil po sa inyo, iigihan ko po ang content. Thank you po for believing in our channel. So, maraming salamat, no? Ayan, so diretso na tayo. Pinag-antay natin si Scorpio. Ayan. So, okay. So, ito, ha? Ito na ang judgment in reverse mo. Unahin natin ang pag-ibig. So, ito na yung nagpapahiwatig na labis na pagpuna sa sarili, no? O sa partner mo. This is judgment in reverse, no? O kaya na may pagtanggi or sabihin natin yung magpatawad at mag-move on. Ibig sabihin magpatawad at mag-move on mula sa mga pagkakamaling nagawa. So, maaring may takot kang makita ang katotohanan ng sitwasyon, no? Ang universe ay naghihintay sa iyo na gumawa ng isang desisyon dito, Scorpio. So, halimbawa, no, sa halip na palaging balikan ang nakaraang pagkakamali ng partner, no? O sisihin ang iyong sarili rin dito sa hindi isang maging perfecto ang inyong relasyon. So, ibig sabihin, manatili ka pa rin sa present, no? Parang gagawa ka ng isang malaking desisyon din dito sa October 15 to 31. Very big decisions na talaga din na medyo naguguluhan ka pa pero gusto mo nang gumawa ng finality at desisyon, no? But still na parang may konting hesitation pa pero that's already stick on your head, no? Na parang may gusto kasi this is judgment means you're really planning to have some final decisions pero medyo pa konti. So makikita natin dito kung ano pa yung nagpipigil, no? And ito rin halimbawa yung sabihin din natin na patuloy mong iniiwasan din yung pag-amin na hindi na kayo masaya or sabihin natin dahil sa takot na umalis, no? So kailangan mong tanggapin ang katotohanan at talagang magdesisyon ka na rin dito, no? So kung nakikita mo rito, ang page of wands mo is reverse din. Sa pag-ibig or sa iyong love life, ito yung sumisimbolo ng kakulangan ng sigla, pagkawala rin ng gana o kawalan din ng directions, no? Especially if you're dealing with maybe medyo immature na Aries, Leo, Sagittarius din, no? Na nakikita natin dito. Sabihin natin, maaari ring maging tanda ng bad news ang mga, sabihin natin, mga naudlot na plano rin meron at ang pagiging impulsive na walang pinag-iisipan din, no? So,
ang iyong mga relasyon actually parang nakatigil, no? Walang bago at walang excitement. So, halimbawa, no, sa halip na magplano ng nakakatuwang date, mas gusto mong maghapon na lang sa bahay. At parang nawawalan ka rin ng spark o kayo ng relations na nawawalan kayo ng spark o pagiging masigla sa isa't isa, no? Ah, nag-judgment kayo, nag-finality rito. May pundasyon kayo actually, no? Kasi kita mo rito, may 10 of cups dito, oh. No? May pundasyon. Kaya lang, what's happened? Naku, parang alam kong storya nito, ah. Naku, baka I'm getting their energy rin, eh, no? Ayan, cross-watcher is also welcome dito, no? So, wag niyo pong anuhin ng negative ito. This is a challenge po na magpapabuti po sa inyong relasyon, no? Wag po kayo matakot na harapin yan. Dahil kung iiwasan, paulit-ulit na babalik at babalik yan, no? So, dapat nating harapin at wag matakot sa hamon, no? So, ang meron ka pa rin ditong isang, and to those who's dealing also with Taurus, Capricorn, Virgo na Scorpio, no? Knight of Pentacles may reverse din. Para din sabihin natin, nagpapahiwatin din na parang katamaran or tinatamad or sabihin natin meron tayong pagkaantala o pagiging stuck sa routine o kawalan ng commitment din at practical na aksyon. So, maaring may isa sa inyo ang nagiging masyadong matigas ang ulo o ayaw magbigay ng sapat na oras at ayaw din mag-effort sa inyong relasyon. Or sabihin natin, one of you din also talagang tumalikod, no? Talagang parang iniwan ka rin sa ere dito, no? Score parang ikaw ang magsasakripisyo ngayon talaga dito. The Knight of Pentacles is reverse. Medyo kailangan maging masigasig ka ngayon, no? May nakikita din ako dito na walang malinaw na progreso sa iyong relasyon. So, ito yung halimbawa na matagal na kayong mag-on. Pero wala kang makitang plano. Or sabihin natin, parang wala kang nakikitang future. Or sabihin natin, matagal na kayong kasal, pero wala kang nakikitang future din. O sabihin din natin is, wala ka pa rin naiipon para sa inyo. O kaya naman din ikaw yung nagdadala ng bigat din. No? O ang persons mo yung nagdadala rin ng bigat o burden na sinatawag, no? So, dahil dito, nagiging reliable ang partner mo sa mga simpleng responsibility, no? So, very fair ang naman, no, Taro, no? Hindi nagja-judge. So, kung makikita mo, ang pag-ibig mo, Scorpio, ito yung panahon ng pag-iwas sa stagnations, no? So, kailangan mong harapin ang katotohanan. Dahil may judgment in reverse ka rito, no? At kailangan mong gumawa ng desisyon, no? Aksyon upang ibago na ang sigla ng inyong relationship, no? At magbigay ka rin ng seryosong commitment, no? O kung single ka, baka masyado kang critical sa pagpili o pinipigilan mo rin ang sarili mong mag-explore sa mga bagong connections dito na nakikita natin, no? Parang medyo natatakot ka pa sa dating, sabihin natin, medyo natatakot ka sa dating na experience mo, no? Na kaya minsan natatakot ka na rin na parang nawalan ka ng appetite na lumandi, parang gano'n. Parang wala ka na ring appetite na parang magpapogi or magpa-cute-cute dyan, manligaw, no? So, ibalik nyo po ang inyong sigla dati, no? Be playful, no? So, nakikita din natin dito. So, gusto kong liwanagin to ng konti. Lagyan natin ng kaliwanagan to. Bakit naka-reverse ang judgment sa pag-ibig, no? Okay, Spirit Guide, bakit po naka-reverse ang judgment, ang decision na yan? Bakit po naka-reverse? Bakit naka-reverse? Bakit po naka-reverse, Spirit Guide? Empress,
naka-reverse ka, hindi ka makapag-desisyon kasi parang parang nawala yung nurturing energy, no? Parang sabihin natin nawala rin ang creativity mo, especially when the Empress is there, no? Empress, naka-reverse ang Empress. Or sabihin natin security, parang wala nang, di ka rin makapag, desisyon kasi parang you feel very unsecured, no? Ayun, no? Oh, may nakita rin tayong dito. Parang sabihin din natin na isang Empress na reverse din dito. I try to connect pa, no, ng ibang card para mailubusan natin maintindihan ang iyong kalagayan. Parang dito yung pagkabaluktot ng energy na nakikita natin. No? Hindi ka na makapag-decide. Parang baluktot pa yung energy na nakikita ko. Sabihin din natin na ang aspeto kasi ng Empress, ito yung pag-aalaga at nurturer, no? At pagiging ina. No? Or sabihin natin sobrang pag-aalaga o kakulangan nito o kakulangan din nito, maaring labis ka ng nagbibigay or nagiging martir. Naiisip mo na para ka ng martir ba? Ayan. Pagkabaligtaran, nagiging malamig at walang pakialam sa pangangailangan ng relasyon din, no? Titignan nga natin bakit ganyan. So, nagiging hindi balanse ang pagbibigay ng parang walang give and take. Ang partner mo ay maaring nakakaramdam na siya rin yung sinasakal o kaya naman pinapabayaan, no? Or siyang nagpapabaya o siyang nananakal, no? So, meron din tayong kakulangan ng self-love din dito sa Empress in reverse, no? Ito rin yung insecurity. Parang nawawala rin yung sensualidad mo bilang isang feminine or masculine energy dito, no? Pero you are a feminine energy din na nakikita natin. It could be also pertaining na kailangan mo magdesisyon na dito sa isang empresang ito, no? Pero hindi ka pa makapag-decide, no? Parang nakikita natin ang imbalance na dito, no? Tell us more. Ano po ba yan? Meron kang, kumbaga, hinarap na sa mata mo hindi mo pa rin ba makita? Parang ganon. Or sabihin natin nagbubulag-bulagan ka, no? Or maybe ayaw tanggapin ang katotohanan. Yes, masakit ang totoo, pero dyan malalaman mo ang position mo, no? So, baka hindi rin Scorpio to, baka nakukuha ko ang energy ng persons ninyo, no? Andiyan dyan yung kawalang gana. Ang relasyon ay maaari ring talagang stagnant, no? Walang bago, walang excitement, at parang naubusan na kayo ng creative energy. Ang inyong relasyon ay parang tuyong halaman, no? Hindi na kayo gumagana. Ang mga bagong pag-alala rito, no? Parang hindi na kayo nagpaplano ng future at ng magkasama. Tell us more. Meron din, ayan, may bata, oh. May bata tayong involved dito, oh. Isang Aries, Leo, Sagittarius. Ano to? The Emperor. Oh my God, that's the Emperor. Ganda niya, no? Aries. Sino tong Aries din na to? To those who's dealing with Aries. Or maybe you're waiting for the decisions dito eh. Parang nag-antay ka, pero nagpa-final ka rito eh. Pero, maski anong search mo, wala naman, parang wala kang plan na naghahalongkat ng wala kang plano na hinahalongkat mo kung paano ka makakapag-desisyon para sa relasyon ninyo, no? So, yun ang nakikita natin, dapat pagtuunan mo ng pansin ito October 15 to 31, no? So, sabihin natin, parang feeling mo ba na martir ka rito? Nakikita din natin na medyo na-insecure ka rin. Merong emotional block sa mga single naman. Parang may emotional block tayo na nakikita rito. At
sabi din natin na halimbawa, no, hindi ka nagpapakita rin ng sensualidad, no? Sa pagkababae mo or pagkalalaki mo dahil sa takot na masaktan ka. Para kang nakakulong at hindi mo maipakita ang totoo mong nurturing self din dito, no? Kaya hindi ka makapasok sa isang potential na partner mo o sa buhay mo na parang gusto na magkaroon din, no? So, may nakikita tayo dito na konting payo ng Empress in reverse dito, no? Ayusin ang self-love, unahin ang reward mo ng sarili, no? At alagaan ang sarili, Scorpio. Kapag puno na yung cup mo, mas madali kang makapag-isip at makapagdesisyon, no? At madali kang makapagbigay ng pagmamahal din sa persons na gusto mong alayan ng pagmamahal. So, hanapin mo ang balance rito, no? Kung over-nurturing ka, huminto at hayaan ang partner mo na gampanan ang kanyang tungkulin din dito, no? Kung under-nurturing ka naman, magbigay ng mas maraming oras at atensyon sa relasyon. So, huwag pigilan ang pagbabago, no? Payagan mong magbago ang relasyon at huwag mong pipigilan ito dahil sa takot na umalis sa isang comfort zone lang, no? Kaya nakita mo kaagad, binigyan ka kaagad ng ano, no, ng kasagutan ng spirit guide mo, Scorpio. Ang iyong lessons na pinakita kaagad ng Empress in Reverse dahil merong judgment ka na no? Kumbaga, ang iyong lesson dito ay yung totoong kagandahan at kasaganaan din ng pag-ibig ay nagsisimula sa loob, no? Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagmamahal din sa sarili muna, no? So, kung makikita mo rin dito, dako na tayo sa karera kasi ang dahil ko pang gustong ano, no? Kasi ang purpose ko talaga is to enlighten you sa mga sitwasyon ninyo, no? So, kung gusto, diretso na tayo sa iyong karera. Kung gusto niyo po na extended reading, just email me, no? Meron tayong gagawa tayo extended reading yan kasi nakita natin na medyo nasa top situations ka. Hindi ko nilalahat po, no? Some of you na nag-resonate dito, no? May dapat kayong ayusin, no? And then sa iyong karera naman, nakikita natin sa iyong karera dito, no? You have the Tower in reverse, 7 of Cups, and the 10 of Cups, no? Parang nakita natin dito, isang babala rin na may hindi maiwasang pagbabago sa iyong trabaho o karera or sa iyong karir. Ngunit pinipigilin mo ito, no? O sabihin natin, maaaring ito yung matinding stress din o isang internal na crisis. O sabihin natin, pagkaantala sa isang major breakthrough or major pagkaantala ng isang breakdown din na kailangan mong harapin, no? So, I think dapat mong palibutan ang iyong space ng mga taong nagmamahal din sa'yo, no? Para hindi ka makaisip ng kung ano-ano, no? Mag-ano ka muna, mag-relax ka muna. Or sabihin natin, you need to post din kung may ginagawa ka sa karera at ano, kasi parang hindi ka nakapokus din sa iyong karera. So, halimbawa, yung alam mo na kailangan mo nang mag-resign din dahil toxic ang iyong work or environment para ayaw mong umalis dahil sa takot, no? Dahil dito unti-unting nagdudulot ng stress sa'yo ang sitwasyon, no? Sa halip na isang mabilis na malaking pagbabago sana, no? Meron din tayo dito ng 7 of Cups, sumisimbolo ng sobrang dami mong options or choices, pagkalito or daydreaming din. Ito yung sinasabi rin na kung sa pag-ibig itong 7 of Cups, marami ring nagkakagusto sa'yo, no? Marami rin actually ang sabihin natin, ikaw din marami ka ring gustong gawin sa buhay mo, no? Parang hindi ka rin makapag-focus, parang na-overwhelm ka rito, no? Sa 7 of Cups, hindi mo alam kung anong kukunin mong karera siguro, hindi mo alam kung anong papasukan mong trabaho, no? Pero isa ding ano dito sa i-connect natin sa pag-ibigan para nakita natin is marami rin nagkakagusto sa'yo, no? So, baka gusto mo rin sa mga single, baka gusto mo rin bigyan ng panahon or bigyan mo ng para maibang focus mo, no? Scorpio. Meron din ako nakikita na baka magbago ang mo once na ka sa karera, no? Scorpio. So, makikita mo rin dito, marami ring job offer din or business ideas ang dumarating sa'yo. Pero nahihirapan kang pumili, no? Marami kang job offer talaga rito, oh. Kumbaga, hindi mo alam kung anong pipiliin mo. Or hindi ka lang makapilit dahil mayroon kang isang responsibility. Bakit? Dahil nakandito on 10 of Cups.
So, inuuna mo ang family. Gusto mo ng masayang family, no? Sino ba namang hindi? So, kumbaga nahihirapan ka kasi may isang responsibility ka na hindi ka maiwan, na hindi mo maiwan. It's either nandito ang sinabi kong anak, Aries Leo Sagittarius, no? So, yan din siguro ang inaalala mo. So, nakikita din natin dito, kailangan mo rin pumili na talagang karapat-dapat din at sa sobrang dami talaga, marami kang job opportunity. Marami ka na rin palang pinalipas na opportunity, no? Sa sobrang dami rin, wala ka na tuloy talagang sinisimulan. Ayan, no? Pinapatawa kita, Scorpio, dahil mabigat tong dalahin mo. So, ito yung pinaka mahusay na outcome naman, nasa Ten of Cups, no? Sumisimbolo ng isang emotional na katuparan din. Sabihin natin, matinding tagumpay, kaligayahan at stability. So, ito yung tungkol din sa pagiging masaya at kontento rin. So, hindi lang sa trabaho mo, no? Kundi pati rin sa balanse ng iyong pamilya at buhay. No? So, halimbawa, no, sa huli, makakamit mo yung mga trabaho, hindi lang malaki ang kita dito, kundi masaya at kontento ka. No? Sa iyong mga kasamahan at work life, yung parang feeling mo balanse, no? Parang nakahanap ka ng isang dream job mo na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at kasaganaan, no? Ayan, so subukan mo rin, kumbaga mamili ka, you just need to finalize din, no, kung anong career. Dahil next na papasukan mo, once na kumilos ka when it comes sa yung karera, nakikita natin ang harmony sa napapasukan mong company o trabaho, parang magiging feel at home ka, no? So, diyan mo siguro makikita sa labas ang iyong, no, ang tunay na taong susuporta sa'yo, no? And then, kung nakikita mo rin dito, ang pangkalatan na nakikita natin, Scorpio, sa iyong karera, parang apektado, parang connected sa family, or sabihin nga natin you're working for the family, no? At nakikita din natin ang matinding potensyal para sa iyong kaligayahan at tagumpay dito, no? Ito, dahil itong Ten of Cups mo. Ngunit kailangan mo ring harapin at i-release ang mga lumang structure. No, ito, binuwag na wag mo nang itayo pa. Kumbaga, hindi na gumagana ito rin, no? So, ito yung Tower in reverse, no? So, ang pinakamalaking hamon mo ay yung pagpili ng tamang desisyon, no? Dito sa Seven of Cups, no? At mag-focus ka sa iyong vision, no? Na nagbibigay sa iyo ng pinakamalaking emotional na katuparan din. At iwan mo ang pagdududa, no? So, mayroon tayong oracle card dito. Andito ito, ang Yin Yang Oracle. Ito yung sabi rito, North Node, Cosmic, Purpose, at saka Epiphany dito, no? So, ang iyong North Node actually, ang iyong destiny ay ang path na dapat mong tahakin, no? So, ito rin yung destiny na tatahakin mo sa buhay na ito. So, ang mensahe rito ay huwag kang matakot na sundin ang iyong layunin, no? Kahit na hindi ito familiar sa'yo o nakakatakot, ang breakthrough ay nandito, nako. Ito yung darating kapag handa ka ng umalis sa iyong comfort zone, no? At yakapin ang bagong cosmic purpose dito, no? Ito yung naghihintay actually sa iyo, no? Nakita din natin, meron ka ritong epiphany. Magkakaroon ka na sa epiphany. Ito yung isang biglang pagkaunawa, biglang enlightenment na, no, ang epiphany na ibig sabihin. Yung magbibigay ng liwanag sa iyo at direksyon, no? Sa spiritual understanding mo naman dito na provide ni Archangel Raziel, no? Ito yung keeper at ito yung si Archangel Raziel actually ang keeper of secrets at ang Archangel of divine magic, no? So ang mensahe nito ay yung may sagot at spiritual insight na ibinibigay sa iyo. Ngunit kailangan mong mag-ingat sa mga senyales, no? So, si Archangel Raziel ay tumutulong sa iyo upang maunawaan mo ang misteryo ng universe, no? At mas malalim na kahulugan ng iyong buhay. So, hilingin mo na sa kanya na tulungan ka at maunawaan ang mga nakalipas na kaganapan at ang mga spiritual lesson na matutunan mong muli ang iyong mga current challenges sa pag-ibig at karera, no? So
Scorpio, ngayon minsan nakikita mo nagiging malalim ang mga nasasabi natin dito, no? Pero yan, huwag kang mag-alala because you're gonna get some enlightenment. No? Kasi meron kang epiphany dito, no? Yung biglang pagkaunawa, no? And that breakthrough. So, ibig sabihin din, parang baka gusto mo rin na syempre mag-pray, ugaliin mo rin mag-pray, at saka try to, kung gusto mo pang magkaroon ng more, mag-pray ka kay Archangel Rafael para no tuloy-tuloy kanyang i-guide sa iyong spiritual truth, no, para magkaroon ka ng deeper understanding din sa flow of the universe, no. Ayan, so sana po nagustuhan ninyo ang ating reading, no. So medyo malalim, no. Don't worry, we will pray for you, Scorpio. At bibigyan ko na po ng Archangel guidance si Jeneline Dano. Thank you so much, Jeneline, no? So, ito ang iyong present ko rin sa'yo. Ayan. So, tingnan natin ang mensahe sa'yo ng Archangel sa iyong donations. Thank you so much. Ayan. Para po kay Jeneline. Iniimbitahan ko rin po kayo mata ng ating live, no? Nag-live QA po ako, no? Ayan. So, para po kay Jeneline ito, no? Jeneline Dano, itong gabay sa'yo. Itong mensahe ng Archangel. Ayan. Overcoming difficulties, no? Jeneline Dano, ang sabi sa'yo ni Archangel Jeremiel. The worst is now behind you and you are surmounting any previous challenge. Ibig sabihin, no? Parang yung mga blockage, no? Yung mga problema, ibig sabihin is nakaangat ka na raw. Kumbaga, tapos na. So, ano ang next na, no? Kumbaga, kaginhawahan na, no? Yung parang, you are free to fly high dito, ang ibig sabihin. Kumbaga, you just need to, parang, grab and claim the blessing. Because tapos na ang paghihirap mo raw, no? So, expect na after ng paghihirap, dalawa lang naman yung paghihirap at kasaganaan, no? What is about to come to you? Abundance, no? Ayan, no? Sabi ng Archangel Jeremiah, tapos na ang kahirapan mo. Ang pinakamahirap na nangyari sa'yo sa buhay. Ngayon is paakyat ka na, no? Lahat ng challenge mo, any previous challenge, ibig sabihin na nagampanan mo na at natalo mo na sila. So, ayan, no? Tignan mo yung bigla kang, dito, yung balon, no? Ito yung sabi, bigla kang boom, parang ganun. Parang nakalipad ka na, nakaraos ka na, yan ang sabi, no? So, ayan, congratulations sa'yo, no? Jeneline Dano, thank you so much sa iyong blessing. Ayan, thank you po sa inyong lahat. Ayan, syempre, always thank you po sa mga subscriber natin, no? At marami rin salamat sa inyong Scorpio. Ayan, see you po again sa ating next na reading. Thank you and God bless you all.